Hello guys, welcome back to my channel. Lovely Lynn guys. Ayan, miss you all guys. I miss you all. Hindi na ako nakakapag-vlog sa sobrang busy at stress. Ayan. So ito guys, ako yung i-update ko lang yung aking balak about my business. So ito na. Ito na ang second part and ang update. Sabi ko, magkakaroon ng update ang second part ng aking yung vlog ko na ako nag-iiyak. Kasi totoo po yun, ako talaga naiiyak. Kasi, syempre, ano man ang iyong nakasanayan sa buhay, tapos biglang hihinto ka, ay nakakaiyak, di ba? Pero, yun nga, sabi ko, yung about sa yung about sa gusto ng anak ko na ako ay huminto. Ay masakit sa kalooban ko kasi syempre yun nga dyan ako nasanay na ako ng may negosyo, although ako nga ay napapaguran, ay nagkita-kita sa aking kamukhaan ang aking kaestresan at sa aking na medyo ako pumayat at kasi nga ayan, naging problema ko ang pagkakaroon ng tauhan, although may bumalik akong tauhan na si Cesar at ang kanyang mag-asawa, sila ay nagkaroon din ang aking desisyon ay hindi ko sinunod ang aking anak na huminto. Although nararamdaman kong ako ay sobrang pagod na at talagang kailangan kong magpahinga na at siyempre unang-una iniisip ako ng anak ko na kaya ako pinagpapahinga ay ako ay mild stroke nga po. Pero ayun, although nararamdaman ko nga talaga na ako yung sobrang pagod na, ay gumawa pa rin ako ng paraan para hindi mawala sa akin yung aking hanap buhay. Yung aking pwesto guys ay hinati ko na, nagpaalam ako sa may-ari ng pwesto na kung pwede ay may cashier ako. Kasi inisip ko, paghahatiin ko yung aking tindahan, at yun na nga ang nangyari guys, ay pwede nang isa lang ang tauhan ko at pwede siyang ma-manage. Na, siyempre, inventory yun. Na doon man yung tiwala ko sa tauhan ko, pero kailangan ko pa rin siyempre inventoryin. So, yun na nga ang nangyari. At, talagang medyo mahirap din ang mga ng mga items. Although, kunti na yung items ko, ay medyo natagalan din kami. Kahit ilan kaming nagtulong-tulong sa sa pag-ayos ng pwesto. May aso sa kapitbahay. Sa pag-ayos ng pwesto ay mahirap din mag-inventory. Although gano'n na nga kaunting aking paninda dahil talagang hindi na ako nag-focus ng masyado nitong kasi kung ako ay dadamihan ko pa yon at may paraan pa rin naman. Kaso, ang inisip ko ay parang nagkaroon na ako ng phobia sa pagtiwala sa tao. Yung sobra kong tiwala sa tao ay hindi ako nakaasa nung una. Kaya, ang ginawa ko na lang, isa na lang ang tauhan ko. At may paraan kami para hindi mahirapan ang isang tao na kayanin. Kaya naman, kahit isa ni Cesar, no aking boy, hindi ko na pinagsama sila mag-asawa kasi sabi ko, kaya na ng isa. So, ayun na guys, pakikita ko na sa inyo kung gaano nakaliit yung aking pwesto. At dito, sa bahay, sa aking inuupahan, ay meron pa rin naman akong items dito. At yun, marami pa rin akong makukuha sa mga nakatambak ko doon na pwede pang maging pera, pwede pang maging bunutan o i-repack. Ulit, ay maraming pwede pa sa aking dito sa mga naka-stack dito sa bahay. At yung request ng anak ko na hindi ko nga sinunod yung i-stop ko ang aking pagtinda, bitawan ko na yung pwesto ay hindi ko ginawa. Ang paraan ko na lang para ako magkaroon ng time sa kanila at lalambing nag-iiyak ang anak ko na
yung naiinggit daw sila sa ibang ano, may nanay na sa ibang may nanay pa na buhay, may nanay pa na nandun, nakasama, nakasama niya sa bahay, yan. At yan, gabi-gabi naman mula nung ako'y nag-stop, ilang gabi na doon ako natutulog, maliban ngayon kasi may gagawin ako, sabi ko, dito naman ako matutulog sa aking bahay, ay hindi pa rin ako pwedeng makitira doon. Talagang yun ang gusto ng anak ko talaga, yung makatira ako doon. Ay, complicated guys, kasi ayan, siyempre may gamit ako, na ano rin ako, na gusto ko talaga, in short, gusto ko talaga mag-solo. At yun, ginagampanan ko naman na ilang araw na akong nandoon, nag-aasikaso sa kanila, yung mga hindi niya nagagawang punasan o siyempre sa busy din niya sa kanyang dalawang anak sa tindahan at wala nga silang katulong. Ayun, nagagawa ko naman. Ayaw nga ako pagawin ng anak ko. Mamaya naman, mama, sasabihin niya, sinabi sa akin, mamaya na naman, mama, masakit na naman yung ulo mo. Kasi guys, eto nga po, palibasa yung pagka-stroke ko, ay yung affected yung aking ulo, na yung once makapagbuhat ako ng medyo more than 3 kilos, mga ganon, ay sumasakit na po yung aking ulo. Kumbaga, ramdam ko na yung kasi nga po may naipit sa aking ugat. Pero, hindi lahat naman pero hindi lahat naman ng gawain ay bawal na sa akin. Marami pa rin, para akong normal pa rin. Mainis, diba ako'y namayat? Namayat ako. Nagmukha na akong matanda, guys. Ayan, ipakikita ko sa inyo ang aking tindahan na kung gaano kaliit. Although sabi ko, para pa rin ganun ang aking nabibenta sa medyo okay pa rin naman, may laman pa rin naman yung tindahan ko. At na-compress din. At meron pa rin naman akong laman dito. Pero hindi katulad din ng dating kasi noon may malaking nagbibigay sa akin. Hindi na ako kumukuha. So ayan guys, panoorin nyo na lang ang binidyo ko kung gano'n lang kalit ang aking Pero syempre tuloy-tuloy pa rin yun. Bahala na kasi yung aking balak na pag online selling o pagiging seller sa isang app sa TikTok ay hindi ko pa pinag-aaralan ko pa yung mga pasapasada ng mga gano'n. Kaya ay ayoko rin yung napapahinga ako na wala akong gusto ko pa rin ay kahit nakaganitong at saabot pa rin na makakaya ng katawan ko at isip, gagawin ko pa rin ang magnegosyo. Kasi siyempre nakakahiya naman, hihingi ka na lang, hihingi sa iyong anak mo, diba? Kakahiya kaya yun. Siyempre may asawa ni anak ko. May manugang ako. Although hindi ko naman sinasabing masama yun o mabait naman ang manugang ko siyempre. Sa akin na lang talaga, yan. Naiiya ako. Ayoko nung ako yung nakikitira. Mataas daw ang ego ko, sabi ko. Hindi sa gano'n. Siyempre, kayo na ang sinasabi ko nga, kayo na ang husga kung ano nga ba, kayo na ang kung ano nga ba, kung kayo ba, kung kayo ang nasa kalagayan ko, ay kayo ba ay makikitira na kahit kaya mo pang mabuhay, di ba? Kahit kaya mo pang maghanap buhay katulad ko. Hindi pa naman ako uugudud. At ako'y talagang yun nga ang kinasanayan ko, kaya mahirap sa akin na yan. At ayan, kahit ngayon hati na yung pwesto, yung ibang items talagang hindi na nagkakasya doon. Kaunti na lang ang display. Kada items, kaunti-kunti na lang ang display. Bilang, pinadadala ko doon, kunyari paubos na yun, inaayos ko na lang yung mag-inventory, paglista ng mga itemize yan, bilang kung ilan. Ganun naman talaga, diba? So, umaasa ko na okay magiging outcome ng aming na aking boy, ang pagtiwala ko sa kanya, na sana hindi magkaroon ng problema, na sana mag-swak yung
magtali kung ano man yung in-inventory ko, kung ano man yung in-inventory ko, at yung nare-receive kong pera na benta niya ay sanay magtali. Yung tali, ano tawag doon, mag-perfect, ano man tawag doon, magtali ang kwenta ng items na natira at nabenta, yun. Kasi nung mga nakaraang pag-alis ko, na-try ko guys ang mag-inventory. Ilan ang tauhan ko noon, naka-assign ko noon 3. So medyo na ako, medyo masakit, hindi nga, more than, minsan nag-4 sila o 5. Sabi ko, para at least isa naman, talagang iniisip ko na lang ng maigi, talagang half na lang ang pwesto ko. Sabi ko, less tao, at lagi ako problemado sa tauhan. Kaya totally, ito na ang final decision ko na kalahati na lang talaga. At least, half na ang babayaran ko o isa lang ang tauhan ko. O di ba? Less na ang problema ko. At stress sa tauhan pa mga pasaway dati. Not all naman. Not all. O shout out sa mga tauhan ko dati. Ano dyan, yung mga gumawa na hindi maganda, ay sige lang, Diyos na bahala sa inyo. Hindi, ayaw mo manalangin na masama sana mangyari sa kanila. Siyempre, Diyos na lang ang bahala sa kanila kung ano nga ba. Ako'y nanakawan ako. Hindi lang yung cash na huli ang nanakaw sa akin. May mga gamit pa ako, may alahas pa akong nanakaw. Kaya sabi ko, isa na lang ang tauhan ko. Cesar na lang. Sana yan, makaya na Cesar. Naano ko naman na, ayun, nakaupo lang siya sa tindahan, nagbebenta. Maayos naman si Cesar. So, ayun guys, na-share ko na ang tunay kong buhay. Siyempre, alam ko, magtatanong yung mga kakilala ko, bakit maliit na yung tindahan ko. Marami pa akong dahilan. Hindi yung, sabihin, although, siyempre, hindi ko din ipagkakailan na talaga naman ako'y may utang ngayon. At lahat naman halos ng negosyante may utang. Hindi, bakit ka pa kung mayaman ka na, magnenegosyo ka pa ng nagpapakahirap ka, diba? Para sa akin, kahit ako'y marami nang naipon, kung sakali man, pero wala akong naipon. Yun nga, naging Santa Claus ako dati, na pagdudugtong-dugtong ko, ang naging lesson learned ko dito ay huwag masyadong maluwag sa tao, huwag masyadong magtiwala, at huwag malambot ang puso sa mga nangungutang. Ayan. Diyan ako guys na nagsama-sama na yung manawala sa akin, yung pagtiwala ko, nagpautang ako na walang kabayaran, at yung okay lang yung may natutulungan ako kahit paano. At least kumbaga tulong ko na yun naman. Talagang hindi ko naman agad na magkaroon hindi ko naman sa ibig sabihin binapang-vlog ko lang. Nasa ko talagang gusto kong tumulong kahit paano. Ay guys, sige. malayo na ang narating ng video mo. Thank you guys for watching, and salamat po sa nag-aalala sa akin dyan. Ako medyo nakakapahinga, medyo nakakakanta-kanta na ako ulit. Kasi nga po, sobra ding pagod yung aking naranasan. Katawan ko at isip. Mga gabing hindi halos ako makatulog. May 3 oras ako hindi nakakatulog. Yung pagdesisyon ko at yung pagpilit sa akin ng anak ko na, Mama, huminto ka na. Nakakano ka na. Hindi ka ba nag-iisip sa katawan mo? Ako mas mahirapan yan pag nagkasakit ka ganyan. Yan. So, ayun. Thank you guys. Thank you guys for watching, and ayan, para magkakaroon na ako ng time from now on na mga pag-vlog ko, mga pag-video ng mga iba't ibang mga pinipicture ko dito, or kung ano pa yung pwede kong i-feature. Thank you guys for watching, and God bless everyone. Ingat po tayo. Happy New Year pa rin. Sana maging maganda ang ating New Year. Hanggang December, ang ating buhay ay maging magaan. Bye. Thank you for watching again. Paulit-ulit sila bilhin. So, eto na guys, ang mga pag-arrange namin at pagtanggal ng mga
istante, pag-ayos ng mga items, ayan. Katulong ang mag-asawa diyan at medyo hindi ganun kadalian ang pag-alis o paglipat ng mga items. Talagang nakakapagod rin. Hindi ganun kadali. At eto na nga ang outcome. Ayan, half na. Napakaliit na. Pero it's okay. Medyo magulo pa. At ayan, in-inventory ko na. Medyo nakakalito kahit ganyan lang kaunti. Pero hindi naman ganun kaunti yan. Nakakaano din talaga. Inisa-isang bilangin, pagbukod-bukurin. Ayan, ganun. Ang hirap din. Kaya inabot kami dyan ng maghapon, guys. Ayan, guys. Thank you very much. Thank you for watching.